Kaya ara magka-blooming na I have life and be healthy. Ngayong araw po na ito, January 30, na 9 o'clock na po ng umaga. At ako po ay nag-prepare kasi pupunta po ako sa magiging school po ni Tiseo. So ito po yung araw ng pagpunta ko dahil tinawagan nila ako nung Friday. So, sabi ko sabi nila pumunta daw ako ng Tuesday at mag-start na si Tiseos na mag-aral dito sa New Zealand sa Thursday, February 1. Tara, samahan niyo po ako. Kami pala mag-iina kasi pupunta po kami mag-iina kasama si Tamis. Nasa work si tatay. Mag-comment sa namin para bang naman. Ako rin. Na, hindi tayo magka-car, mag-walk lang tayo. Okay, tara na. Tara na. Malapit lang naman po, mga 15 minutes walk. Pag mabilis, 10. Ika na, Tami. Let's go! Anong una mong gagawin kapag tatawid ka ng kalsada? Kagaya tatawid tayo ngayon. Anong una mong gagawin? Left and right. Hindi lang titingin ha, titingnan with brain cells, ha? Ayan, titingin ka. Yung may utak talaga, may brain cells. Gamitin ng brain cells. Be streetwise. Be smart, street smart. Okay, tatawid ka na, ha? Okay. Lapit lang. Makulimlim pa rin yung araw. Makulimlim pa rin yung araw. Makulimlim pa rin yung panahon. Hindi pala araw, makulimlim. Tsaka malamig. Malamig ang panahon. Nakahudi kaming tatlo. Nakakapagtaka, 26 degrees ang ngayon, temp. Pero malamig. Malamig po talaga. Nanay Chat! Kuya, ano nga hanapin na street? Webb Street, W-E-B-B. May nakita po akong apple tree. Ayan po, apple tree. Sana mamulan na sila kasi yun ang pinaka that's an apple juice, that's apple tree. Sila po yung may-ari. Ayan, ang ganda. Itong bahay na to yung may-ari. Ayan, pero hindi ko po sila kilala. Ang ganda, apple tree. Apple tree sa harapan ng bahay. Peras. 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 Tapos ito naman, hindi ko alam kung anong prutas to, pero alam ko prutas din yan. Ito peras. Yung po, peras po na native po dito. Parang bayabas ang lasa niya. Yan, peras po yan. Pear. Spell web. Okay. Ayan. Turn right in Webb Street. Webb Street. Yan, dulo lang po ng Webb Street. Doon po yung magiging school ni Kuya. Ayan, doon sa dulo lang po nito ang magiging school ni Kuya. Dito na tayo sa Parkland. Dito mag-aaral si Tiseos. Ito po ang magiging school ni Kuya. Ito ang magiging school ni Kuya. Maliit lang pero napakaganda. Yan. This is a public school here. Tami, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
LMNOP QRS TUV WX. Where's the Z? YN? YN? What letter is this, Tommy? What letter is this, Tommy? Z. Wala sa mood. Ang ganda ng classroom pero ayaw kong kuhanan kasi baka ma-off tayo. May malaki silang playground doon. Napakaluwag. Grabe, nagre-ready na sila for the opening. Trinitrim na nila yung grass. Ayan po, tinitrim nila yung grass para sa pagbubukas ng klase sa Thursday, February 1. Oh, napakaganda, napaka-bless ng anak ko. Grabe, ang ganda. Merong bayad pero $25 lang for a year. And explain ko na lang mamaya yung tungkol sa uniform at kung anong nangyari kanina sa usapan namin. At ayun, explain ko mamaya. Ang ganda. Ito ang benches nila, tambayan. Body bench. O, tama nga ako. Ayun o. Body bench. Ibig sabihin, tambayan ng mga bata. Ang lawak ng ano nila, field nila. Yung palaruan ng mga bata. So sa Thursday, excited na ako para kay Tiseyus. Super excited na ako para sa anak ko. And yung kay Tamiris, medyo may bayad weekly. So i-figure out namin ni tatay mamaya pag-usapan namin si Tamiris. Kung ipapasok namin si Tamiris. Kuya, excited ka na? Binigyan din siya ng sapatos. For free kasi nakita niya na Crocs lang yung bawal sa kanila yung Crocs. And actually bawal din yung shoes niya kasi kailangan all black, pero sabi for the meantime ay suit niya muna daw yan sa Thursday, tapos hanapan siya ng kakasya sa kanya. Kasi wala siyang all black shoes. Pero pag sinabi ko naman kay tatay, baka bilihan namin ito. Dito, pagplanuhan muna namin ni tatay. Mag-aaral si Tamiris dito. Kindergartens. Doon na po, pauwi na kami. Enroll na si kuya. Si Tamiris na lang i-figure out namin ni tatay kung dito namin siya i-enroll. Kasi yun nga ang plano ko nga, mag-apply sa mga daycare center para i-bargain ko si Tamiris na habang nag-work ako doon as a teacher aide, ay nandoon din si Tamiris naka-enroll. Pero yun nga, i-figure out lang muna namin mag-asawa kung i-enroll na ba namin to si Tamiris since wala pa naman akong work. So, hintayin na lang muna namin, mag-usap muna kami mag-asawa. At mamaya meron akong good news sa inyo sa nangyari sa amin ngayon dyan sa school. Nakakatuwa at very accommodating sila. Ang babait ng mga staff ng Parkland. At meron pa talaga silang ginawa sa amin mag-ina na talaga nakaka-touch. Nakaka-touch talaga. Kukwento ko pag uwi ng bahay. May nadaanan kaming bahay habang pauwi. Ang dami niyang meron siyang puno ng lemon. Sandali lang anak. Sandali lang anak. Wait. May May puno siya ng lemon. Ang dami yung bunga, oh. Sayang. Naluhulog lang sa baba. Mahal yan sa sa Pack and Save. Ambigahin natin. Sayang, oh. Sayang yung lemon. Muna kami sa isang maliit na burger stand. Pero maliit siyang tindahan ng burger and chips. Nagutom kasi ako. Hindi kasi kami nag-coffee lang ako. Si Tamiris nag-milk. Sayos parang wala ka pang kinain, di ba? Okay, so 11:30 na ng tanghali po dito. So, kain muna kami. Nalakad namin ngayon dahil bumili ako ng isang parang 7-Eleven nila dito. Nakagastos ako ng $20. So, 700 na agad. Wala akong trabaho ngayon. Ay, bigyan mo na po ako ng trabaho. Dating lang namin sa bahay. At 12 o'clock na. So, kakain muna kami ng nabili kong burger at saka chips doon sa isang Asian store na nadaanan namin. Kain muna kami, tapos kwento ko kung anong nangyari kanina. Sasaluhan namin yung binili namin French fries. Sarap pala, $5 na French fries. Gusto ni Tamiris. Hindi McDo na French fries, pero gusto ni Tami. Yum, yum?
Nay, vanilla. Cola. Sarap. Can I try? Sarap kami. Gusto ko try the Coca-Cola. Try ko yung Coca-Cola. Pwede ko So ito na nga po, magkukwento na po ako sa inyo kung anong nangyari doon sa enrollment po ni Tiseo. So, matiwasay naman po, nakapag-enroll po si Tiseus. At napakaganda po nung school, napakaganda, napakalinis, napakalawak po nung playground nila, tsaka organized po yung school. Kasi pwede kaming mamasyal or pwede namin ikutin yung room para ma-familiarize nga si Tiseo. So, yun nga, naayos po akong nakapagpa-enroll sa kanya. Ngayon, nagulat po ako na hindi pala pwedeng pumasok ng hindi naka-school uniform. Sa Thursday na po yung pasukan niya. At ngayon po ay Tuesday. So, one day na lang ay pasukan na niya. At nagulat ako, ang mamahal po ng mga uniforms doon. Although na yun ay isang public school, ang mahal po ng uniform nila, nandito po yung mga uniform nila. So nagulat ako kasi alam niyo naman na hindi kami ngayon, nagbabudget talaga kami ngayon kasi yung asawa ko lang ang sole provider ng pamilya namin ngayon. Sole provider, sole breadwinner sa pamilya namin ngayon. Ako po ay plain housewife. So, siya lang talaga basically ang nagpo-provide sa amin at dahil nga sa mga sunod-sunod na naging gastusin namin na makapunta dito ay wala talaga kaming savings. So, literal na isang kahig, isang tuka, ano yung hahanapin niya, kakainin namin, babayad sa bahay, bayad sa kuryente, and so on and so forth. So, nagulat ako, andito yung mga listing ng kanilang uniform. Merong school polo na may borda, $27. Polar please, hindi ko alam kung panbabae ito kasi walang picture na nakalagay. $45. So, cargo short, cargo pants, skirt. So, siguro school polo. School polo is for the boy. Cargo short is for the boy. So, ito yung mga bibili namin malamang para kay Tiseus. School polo, cargo shirt, tapos soft jacket, soft shell jacket, beanie, at black socks. Yun lang alam ko, black socks. So, medyo mahal kasi ang cargo shorts ay 38.50 New Zealand dollars. So, sabi ko, kailangan ba namin mag-uniform kaagad? Kailangan niya ba niyang mag-uniform kaagad? And yes, they cannot go to school without their uniform. So, ang babait ng mga teachers nun kasi nakita nila sa mukha ko na, sabi ko, my husband is the sole provider, the sole breadwinner of our family. We are four in the family. So, right for this time, at this moment, we are financially struggling, sabi ko. Sabi ko na naman talagang totoo. So, I cannot, what do you call this? I cannot guarantee that, I cannot guarantee you that I can buy these things or those things before Thursday because I don't have any idea if my husband has money to spare in this uniform. Sabi ko, I will ask my husband first. So, yun yung sabi nila. So, ang ginawa nila, naganap sila ng uniform. So, wala uniform. At naganap sila ng mga spare nila doon na uniform. Mga uniform doon na binigay ng mga, or naiwan doon. Hindi ko alam kung bakit sila may spare doon. So, nabigyan si Tiseus ng isang pares na, isang polo. Dalawa, yung isang hindi kasya sa kanya. Ito yung kasya sa kanya. Isang polo. Isang jacket. Ito mga use na po ito pero okay lang, at least makasurvive si Tiseus. At itong hat na ito, kasi kailangan naka-hat sila. Ang kulang na lang niya ay cargo shorts. Tingin ako sa marketplace dito pero walang magkasya sa kanya kasi siya ay size 10. So, yun na lang ang sasabihin ko sa asawa ko mamaya pagdating niya. Ang cargo shorts ay $38. So, yun nga, ang shorts ay $38. So, mga 1,200 to pag i-convert natin sa peso. Yeah! Snake daw, sabi ni Tamiris, yung toy na snake. So, yun nga, 1,200. So, hindi ko alam kung may extra si June. Kasi wala talaga akong makitang second hand sa marketplace. Walang kasya sa kanya. So, most likely, kailangan namin bumili ng kanya
short. Ay, naglalaro si Tamiris. Kanyang toys. At ito na naman ay magulo na naman ang kapaligiran kapag yan. Nilabas niya na yung timba na yan. Ay, siguradong para na namang nabagyo dito. So, yun ang problema ako. So, ang gagawin ko na lang ay lalabahan ko itong binigay at wash and wear na lang muna siya. Magtiyaga muna kami kung anong meron. Wash and wear, wala naman akong work. So, mag-wash and wear muna siya. At ang klase naman niya ay 8:45 hanggang 2:45. So, pwede pang maglaba. Grapes. Matutuyo pa naman kasi may dryer naman dito sa bahay. So, sana lang makakuha ako sa marketplace ng kahit isang polo pa para kahit papano ay sure na matutuyo or may sure siyang isusuot the following day. So, yun, na-bless ako ng 3 school uniforms na iba-iba. Hat, jacket, at saka polo. At mabigyan din siya ng shoes. Nabigyan din yung anak ko ng shoes. Used na rin po. So, short na lang ang problema namin. So, yun, ikukwento ko na lang kay tatay kung anong nangyari at i-figure out namin kung ano ang amin pang gagawin. So, yun lang. Manatili po kayong nakaabang or manood sa aming mga storya dito sa New Zealand ang buhay namin. Ngayon talaga, we are financially struggling. I don't have job. Talagang yukong kami or talagang nakatiklop talaga ang tumot. At ako naman walang problema sa akin ng asawa ko kasi kaya ko namang mamaluktot. Nabuhay tayo ng ganito mas mahirap pa nga nung panahon natin. So walang problema sa akin. Ang makakain lang ang mga anak ko sa ngayon. Okay na yun, solved na. May tirahan kami, may maayos kaming tirahan, solved na yun. Hindi na namin muna kailangan yung mga wants na yan. So, hanggat napuprovide ng asawa ko yung basic needs namin, good ako doon. So, darating din ang araw, lalaki din ang aming mga anak, ma-figure out ko din kung paano ako makakatulong sa asawa ko and everything will be okay. Naniniwala ako na everything will be okay. Dinesign ni Lord na dito kami mamuhay, dinesign ni Lord na magkakasama kami. So, meron siyang magandang plano. At excited akong malaman at excited akong na-experience yung plano ni Lord sa amin ng pamilya ko kung bakit niya kami dinala dito sa bansang New Zealand. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood sa kwento or mga istorya ng buhay namin, ang pamilyang Pilipino sa bansang New Zealand. Samahan niyo po kami ulit. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe to our YouTube channel at Blooming Nanay in New Zealand. Isang subscription niyo po ay napakalaking bagay po para sa amin. Malaking tulong na po yan para sa amin. Maraming po salamat sa mga naunang sumuporta po sa amin at sa mga susuporta pa po. God bless you all. Hanggang sa muli, let us maintain our freshness, mga ka-Blooming Nanay. Love ya! Mwah! Time check, it's 6:47 PM dito po sa Palmerston, New Zealand. At kanina habang naghihintay ako sa asawa ko, ay nagtingin ulit ako sa marketplace at yun nga may nakausap akong isang Kiwi na nag-offer siya ng used Parkland uniform kung saan mag-aaral si Tisayus. At yun nga, ito ay nakalagay doon $10 pero binigyan niya na lang sa akin na free. Isa lang, used na siya pero at least nakakapasok na si Tisayus sa Thursday. Ito, pinikap namin ni tatay kanina at kasya naman kay Tisayus medyo saktong-sakto lang talaga, wala siyang allowance pero okay na rin at makakapasok na si Tisayus sa Thursday. At sabi naman ni tatay na bibilihan naman niya yung anak niya baka ditong Sabado, kung may free siya at may extra siya, bibilihan niya ng bagong uniform si Tisayus kasi isang pares lang yung nabuo ko ngayong araw. So, mission accomplished ako. Complete uniform na si Tisayus. Makakapasok na siya sa Thursday. Used uniform man sila, pero ayos na rin. At least, used but presentable. Paplansyahin ko na lang ng maayos. Lalabahan ko na siya ngayon para bukas maplansya ko na ng maayos at ma-prepare ko na ng maayos. At abangan niyo po ang unang araw ng pagpasok ni Tisayus sa Parkland dito po sa bansang New Zealand. Thank you for watching po!